Good morning. Si JDB. 2020, nakilala ko na si Mima Alicia. Nasa TikTok pala siya noon. Tapos, she's always frustrated. Kasi yung kanyang apat na TikTok accounts, palagi na-take down dahil mga mass reports ng mga dilawan. Tapos, isa sa mga contents niya doon, nakita ko yung bahay, yung haligi, tubig. Sabi ko, kawawa naman, sabi ko. Sabi ko sa kanya, kesa lagi ka napapraning na nag-take down account mo. Sabi ko sa kanya, ba't hindi ka mag-YouTube? Tapos pinakita ko sa kanya yung sahod ko, ano tayo 6,000 pa lang. Masaya-saya na namin nun. Kaya sabi ko, makakatulong siya sa pag-aaral mo, wala ka ng tatay. Ganon, sabi ko. Hanggang sa, yun na nga, na nag-YT na rin siya, nag-YouTube na siya. Kasi mas stable sa YouTube, kahit nag-report ka ng marami, hindi ka basta-basta mag-take down. Hindi ka tulad ng TikTok at saka ng FB, marilis ka. Then, nagkaroon kami ng grupo na tinawag na Team Goldfish, yung panahon ng caravan. Yung pinag ko kanina sa Comelec na matapang. Talagang totoo maharap yan. Nakikita mo sa dugo niya yung pagiging waray. Hindi matigas ang ulo. Oo, matigas ang ulo niyan. Pag gusto niyan, gusto niya. Pag aawayin niya, aawayin niya. Tama yung sinabi ni Biyaking ito yung isang araw sa life niya. Siya yung, ito yung kanyang the greatest enemy. Ganon siya. Pero, naghahanap kasi rin siya ng tatay. Sa amin, kung kaya kaibigan niya, ako yung pinakamatanda. Na, gusto niya yung sinisip ako siya. Pinapagalitan ko. Pag may problema, ugali rin yan, lumalaya sa GC. Diba? Lumalaya sa GC. Diba, Mike? Lumalaya siya. Tapos, mabalik yan. Tapos, pagka may problema siya, sasabihin niya, PPM yan, Kuya JDB, may problema ako. Tayuhan mo ako. Okay, walang problema, sabihin sa akin. Tayo ako, pinapagalitan ko, gano'n. Isa, sinumura ko. Sabihin sa akin, appreciate ko yan, kasi wala na akong tatay. Gusto ko yung nilagagabayan sa akin. Hanggang sa ito na sumikat na siya, sumikat, naging talagang sobra. Napag-iwanan niya ng marami sa akin. Yung sikatan niya naman, tumami naman yung nagaling sa kanya. Yun. Alam niyo, kahit naman sana hindi natin gusto kung ano yung sinasabi, di ba? Ng tao. Sabi nga pwede mo namang i-ignore, pwede mo namang i-block, pwede mo namang i-report, makaganti ka man lang. Pero hindi yung ganito. Nakita ko yung report ng police kanina, di ba? Sina Cindy Cato ang pumanat. Nako, sabi ko talagang malalim ang galing. Itong gumawa nito sa kanya. Sa atin, mga kapatid, wala, hindi ko lang. Di ba? Nakakalungkot, pero siguro gano'n na nga yung itinakdaya ng Diyos na para siguro marami yung mga kabataan ang mag-isave na kasi inspirasyon ng kabataan ito eh. Actually, nakita sa YouTube, sa FB, TikTok, maraming gumawa ng kanta para sa kanya. Mga tao na hindi siya kilala, nalaman lang ang tungkol sa kanya nang mag-viral na halos hindi lang nationwide. Hanggang sa ibang bansa, nalaman nila yung impact kung nangyari na pamamasnat sa kanya. Tapos, yung ginawa pa ng presidente natin, naisip ko rin, sabi ko, oh man, paano yung anak nito? Tapos nabalitaan ko, sabi ko, Mike, sinagot ng Pangulo with yung eto to lahat to. Tapos with scholarship pa sa kanyang anak. Kaya ng Pangulo natin, pupunta po natin. Naalala ko nung napunta ko ng birthday niya, ang binigay lang na loot bag, power of 500. Tapos ang natin mong talenta. Kasi may pang-daily naman ako ng kailangan ko. Pero yung ganito, nakita ng Pangulo, di ba? Tuwa eh, hindi niya pinapayaan. Kaya tuloy, yung mga kumukutsa kay Nima, yung mga walang diya na puro tawa yung laman ng utak na ginagawa,
Diyan po natin nakita kung paano sa loob lamang ng 6 na taon successfully nagawa ng kabilang pako masira ang ating moral. Noong araw, pag mayroong nabalita na paslan, ganyan, di ba? Na ano yung mga tao naantig sila Aba, mga animal, tuwang-tuwa pa. Di ba? Lahat na makikita mo, you're the next, or na gano'n na. Yung presidente, tatawagin ng bangal, susunod ka na. So, sana, pagkaisa tayo, huwag natin hayaan na makabalik ang ganong sistema at magpatuloy. Nakita natin ano ang epekto in just a matter of 26 years. Diba? So, iba, adios. At least, diba, wala ng problema ngayon. Sabi ng iba, huwag mo raw patulugin, huwag dayaan mo na sila, kami na bahala. Bahala na si Lord sa kanila. Right? At maraming salamat po sa inyong kapatid. Acknowledge the presence of our Bagong Philippine citizens, sets of officers, from Ma'am Arlene Escalante, Dr. Arlene Escalante, Chairman, Blessed Movement, Chairman Herbert Martinez, and nandito rin po, Chairman Emeritus ng mga makabayang grupo, Chairman Dr. Jose Antonio Goitia, siya po yung nagtataguyod po ng ipinaglalaban po namin, pinanindigan po namin sa West Philippines. Nandito rin po yung mga ibang WPS advocates, and syempre, fellow vloggers at sa lahat po ng mga bisita nandito. Ako gusto kong i-celebrate yung buhay ni Nima. Una, syempre, gusto kong ikwento sa inyo paano ba yung relationship namin ni Nimang dalawa. Alam niyo po, ang tawag po sa akin ni Nima, alam yan, sila Takero, sila Nyolo, alam yan, ang bansag sa akin ni Nima, ang pinakamabait daw na vlogger ni PBBM. Hindi kasi, lagi niya ako sinasabihan na napaka-soft-spoken ko daw. May nakakatalas lang. Kaya kagabi, gusto ko i-celebrate yung buhay niya, kung paano niya ako nakilala, kung paano yung paningin niya sa akin. Alam niyo po, si Nima, kagaya ng marami sa atin, hindi po tayo lahat perfecto, syempre. Pero siya po ay naging mabuting tao sa kabuuan, mabuting kaibigan, mabuting pamilya dahil siya po ay provider sa kanilang pamilya. At mabuting ina sa kanyang anak. Alam niyo, nalulungkot po ako na ito na yung huling beses na masisilayan namin yung aming kaibigan. Pero para sa akin po, itong nangyari po sa kanya, ito po talaga ay itinakda po ng buong may kapali. Tanging ang Panginoon lang po natin ang may alam kung bakit humantong po sa ganito. Nagsimula pa lang ang buhay ni Nima sa mundong ibabaw, talagang ito na po yung nakatakda para sa kanya. Pero ano po yung naiisip ko patungkol sa nangyari po sa kanya? Yes, malungkot po ako bilang kaibigan, bilang kapwa-vlogger. Pero alam niyo, sa totoo lang, yung nangyari ko kay Nima, para sa akin, nakita ko siya na bilang parang sakripisyo. Ito ba yung pamilya? Alam niyo kung bakit? Looking through social media, na alam po natin, marami po tayong mga hindi nakakasundo dyan, may mga ibang pananaw. Marami po yung nakita ko na natutuwa sa nangyari sa kanya. May mga nagsasabi na ganito, bagay mo lang yan, girl. Diba? Dahil sa ginagawa mo, sa iyong pag-vlog. Pero para sa akin, sacrifice po yung ginawa ni Nina para sa akin lahat. Alam niyo po kung bakit? Kasi nakita po natin na sa pamamagitan ni Nima ngayon na may mga ganyan, nakita natin na kahit pa paano, itong kaibigan natin, naging sakripisyo man yung kanyang pagkawala, nakita natin yung katotohanan, no matter how angry we are, we must never lose our humanity. Yan po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siya po yung gawin natin example. Lahat po, binato na po sa ating Pangulo. Lahat ng bintang, lahat ng mga masasamang gawain, binabato po sa kanya. Pero nandito po tayong lahat sumusuporta pa rin po sa kanya. Sabi ko nga, tayo, mabuti yung pinaglalaban natin.
Kaya sabi ko, dapat hanggat maaari, ipakita natin na we are the better person. We are not perfect. Siyempre nagagalit din tayo. We retaliate with the harsh words of the other people with different point of views, different opinions. Pero never po natin dapat mawawala yung pagkatao natin. Dahil likas po sa Pilipino ang mabuting tao. Kaya nga po si Mima, outside of her life, sa vlogging, yun lang po ang kilala siya ng mga tao. Yun lang ang napapanood sa kanya. Pero napakabait niya pong kaibigan, napaka-generous, napakamagalang niya po sa mga matatanda. Si Chairman Herbert, nabasa ko sa post niya, nung nagkita sila, nagbano. Kumbaga meron siyang facade na nakikita ng iba, pero tayo nakikita natin yung kabutihan ng kanyang puso. Naniniwala naman ako na sa bawat Pilipino, meron pa natitirang ganyan. Kaya sana, panatilihin natin yung magandang asal. Kung minsan may mga nagagawa tayo sa kapwa natin, let's seek the guidance of our Lord. Na sana, mapagtagumpayan natin. Kung tayo, sa tingin natin, nakakapagsalita na tayo ng matindi, yung parang katulad na rin tayo ng mga the very monsters that we are fighting. Diba? We must seek help. We must pray to our Lord Jesus Christ. Kasi siya lang talaga yung tunay na dasal eh. I don't want to see the Philippines plunge into further darkness. Ayaw ko ng ganun. Kaya nga, yung pinaglalaban ni Nima, may mga hindi man gusto yung kanyang pamamaraan. Siya yung nakipaglaban for the better, di ba? For the better or the common good para sa mga Pilipino. Hindi po likas sa atin na mahilig tayo sa violence. Hindi po natin tinotolerate ang karahasan. Ganun po tayo na buhay ng mga Pilipino. Kaya sana, maalala natin si Nima bilang isang nakipaglaban para doon. No matter what they say ngayon, mabasa nyo sa social media, yung mga hindi makataong sinasabi sa ating kaibigan, sa ating kapamilya, sa inyong anak, sa inyong kapatid, huwag niyong isipin na yun ang talagang nag-define sa kanya bilang tao. Alalahanin niyo yung mga masasaya na memorya niyo kasama si Nima, yung mga magandang pinagsamahan niyo. And above all, sana magkaroon tayo ng pangako sa isa't isa para hindi mawala o masayang yung mga pinaglaban ni Nima. Sisiguraduhin natin na yung kanyang pinaglalaban. We will all see this through. Sama-sama tayo, pagtutulungan natin ng Pilipinas papunta sa kamay ng susunod na leader na katulad ng ating Pangulo na mabuting tao, mabuting Pilipino, na dapat mangingibabaw yung pagiging makabayan natin at lalong-lalo na yung pagiging makadiyos natin. Sana po ipangako po natin ni Nima yun. Dahil yun lang po ang paraan para yung kanyang pagkawala, dumating man yung araw na matupad natin yun, hindi na sayang yung buhay ng ating kaibigan. Hindi na sayang yung effort, yung ipinaglalaban na ating minamahal na si Nima. Di ba yun yung tawag niya sa inyo, sa mga supporters minamahal? Kaya sana bilang minamahal natin si Nima, buhayin natin sa ating mga sarili yung kanyang ipinaglaban. Kung dumarating tayo sa punto na parang nagiging kamukha na tayo ng mga nilalabanan natin, na wala na ang pagkatao nila, isipin natin na tayo yung nasa tama. Huwag tayong bababa sa kanilang mga level. Yun ang gagawin natin. At naniniwala ako dahil may Diyos tayong nakatingin sa lahat ng buhay ng mga Pilipino. Hindi niya hahayaan na mapunta tayo sa masamang kalagayan na naman. Kaya Mima, ako nangangako ako, ipagpapatuloy namin yung laban. Ako, talagang hindi ko titigilan hanggat hindi matupad yung mga gusto nating lahat na mapunta sa tamang leader ang ating bansa na tuloy-tuloy ang pagpunlad ng ating ekonomiya, tuloy-tuloy ang lahat ng mga magagandang bagay. May mga nangyayari mong hindi maganda pero bilang mga Pilipino, alam natin noong mga panahon na hindi pa uso yung mga fake news, mga disinformation, alam din natin na maraming nangyayari maganda sa ating bayan. At nangangako ako na bilang isang content creator na kagaya mo,
Yun ang magiging top priority ko na ipakita na talagang naaabot na natin ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa ating lahat.